afternoon, everyone. So, I am Taylor Indalaro from Batch 4. So, yung scripture po na didiscuss ni Pastor Russell ay matatagpuan sa Luke 24, verse 27. So, apocrypha nga po yung topic natin today, no? So, isa din yun sa mga topic sa Bible din. Of course, parang dito din na mulat din ako sa realization ko na may iba't ibang dialogue talaga na nakasaad sa Bible. So, since ang Old Testament nga daw po sabi ni Pastor Russell ay nagkakaroon ng 39 books, part ng books, and ito recent na is the Old Testament ay mayroon siyang 66 books. So, sabi nga raw po sa teachings na dapat it should be authorized by the Jesus and the apostles. So, dapat nanggagaling kay Lord, ay kay Jesus at sa mga apostles. So, dapat yung mga nakasaad doon sa Bible ay connected sa mga sinabi talaga ng mga apostles at kay Jesus. So, it should be authored nga daw po with the apostles nga daw. Kaya dapat lahat na nakalagay doon ay iisa lang dapat ang pinanggagalingan at wala dapat na ibang mga detalye na nakapaloob doon na hindi naman talaga sinabi o hindi naman talaga naganap nung unang panahon. So, kasi marami kasi pagtatalo about yun na sabi nga daw ni Pastor Russell na nagkakaroon ng pagtatalo noong unang panahon dahil sa mga nakalagay sa Bible ng mga dialogue. So, dahil nga na masyadong maraming nakasaan, maraming tumatagtag na hindi naman talaga importante is ayun yung parang pinagtatalunan daw nila. Kaya may mga sa ibang mga Bible tulad sa mga Catholic kasi meron daw iba't ibang Bible eh. So meron sila Vocabis ba yun sabi kagaya tsaka mga Tobit, yun nga daw po sabi nila Pastor Russell is syempre pero hindi naman daw yung kasimpantay ng mas pinalolooban ng Bible natin na which is sa Old Testament, sabi ni Pastor Russell. So, tayo as babasa ng salita ng Panginoon, syempre we should always be cautious and of course sa mga nababasa natin kung ito ba ay galing kasi syempre wala namang may gusto na magbabasa tayo ng hindi naman talaga totoo at hindi ka panipaniwala. Kaya dapat tayo ay of course matuto rin tayo mag-fact check dahil wala namang gustong maloko sa mga binabasa natin. Of course, mahalaga rin na lahat na nababasa natin ay talagang connected sa Panginoon at sa talagang legit yung nakalagay at nakasaad. So, very important rin na maging sabi ko nga kanina, maging cautious nga at of course basahin ng maigi at dito, very helpful yung mga sinishare ni Pastor Russell lalo na sa YouTube siya nagkakaroon ng influence dahil usually ang mga tao ngayon ay mahilig ngayon sa mga YouTube kaya ngayon mas nagkakaroon na engagement yung mga tao para mas manood at makinig sa salita ng Panginoon. So tayo habang lumalaki din of course matuto tayo na alamin din yung target audience natin upang mas mapalawak yung makapanood at makakapakinig sa Panginoon at magkaroon din ng relasyon sa Kanya. So, huwag tayo masyadong maging madamot sa mga taong mga kailangan din ng tulong ng Father God natin. So, that's all po. Thank you for listening.